huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong stories natin. Alas 6 pa lamang ng umaga ay nagmamadali nang bumangon si Manang Loleng sa higaan. Magtitinda pa siya ng mais at mani na kanyang inilalako sa pamamagitan ng kariton. "O Loleng, narito ang baon mong tubig at pagkain para hindi ka magutom at mauhaw sa daan," sabi ng asawang si Mang Leo. Mula nang maaksidente sa pinagtatrabaho ang construction site ang mister at hindi na nakakalakad, ay nasa bahay na lang ito at binabantayan ang kanilang munting tindahan ng kakanin at palamig. Hindi rin sila biniyayaan ng anak, kaya silang dalawa na lamang ang magkasama. Dahil sa hindi sapat ang kinikita nila roon para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, ay naisip ni Mang Loleng na umekstra sa paglalako ng mais at mani. "Salamat mahal ko. Tutuloy na ako para maaga ako makauwi," tugon ng matandang babae saka itinulak ang dalang kariton. Mainit ang panahon, ngunit hindi iyon alintana ni Manang Loleng. Ang mahalaga ay ang kumita ng pera, kaya kahit tagaktak na ang pawis ay tuloy pa rin siya sa paglalako. "Sana naman ay maagang maubos ang mga paninda ko para maaga ako makauwi sa bahay," bulong ni Manang Loleng sa sarili. 4 na oras na siyang naglalako sa kalsada at naging maganda naman ang kita niya. Maraming bumibili sa mga paninda niya at malaki-laki ang kita niya. "Diyos ko, salamat po sa biyayang ito. Sana ay araw-araw na ganito kalakas ang binta ko," sabi niya sa kanyang isip. Maya-maya ay may nakasalubong siyang 2 lalaki. Ang isa ay may katangkaran at may bigote sa mukha, samantalang mataba at maitim naman ang isang lalaki. Bigla siyang tinawag ng mga ito. "Ali, Ali, halika rito." Huminto sa paglalakad ang matanda at nagtanong din, "Bakit mga iho? Bibili ba kayo ng paninda ko?" "Oho, pagbilhan nyo na kami ng 2 nilagang mais at 2 supot ng ginisang mani," wika ng matabang lalaki. Natuwa si Manang Loleng dahil nadagdagan na naman ang kanyang kinikita. "Sige, tika lang at ibabalot ko sa plastik ang mais at mani na binibili ninyo." Habang nagtatakal ng mani ay laking gulat niya nang biglang nawala ng malay ang isang lalaking may katangkaran. "Ilyas! Ilyas! Anong nangyari sa iyo, pare?" natarantang sabi ng matabang lalaki sa kasama. "Diyos ko, ano bang nangyari sa kanya?" tanong ni Manang Loleng at nilapitan ang 2 lalaki. "Hindi ko rin po alam kung bakit siya nawala ng malay," tugon ng lalaki. Ipinaypay ng matanda ang hawak na karton sa nahimatay na lalaki. "Pakikuha mo nga iho, yung dala kong tubigan sa aking kariton. Subukan kong painumin ng tubig. Itong kasama mo, baka sakaling magising." Agad namang sumunod ang lalaki at kinuha sa kariton ang lalagyan ng tubig. Akmang ipapainom na niya ang laman na iyon, ay biglang nagising ang matangkad na lalaki. Anong nangyari sa akin?" tanong nito sa pupungas-pungas pa. Laking tuwa naman ng kasama nitong lalaki. "Mabuti naman pare at nagising ka na. Nawalan ka ng malay kanina eh." Ganun ba paring Max? Siguro ay nahilo lang ako sa matinding gutom. Hindi kasi ako kumakain ng almusal kanina," sambit ng lalaki. "Salamat naman at maayos na ang kalagayan mo, iho. Sa susunod ay huwag kang magpapalipas ng gutom. Sigurado ka bang ayos na ang pakiramdam mo? Gusto mong dalhin ka namin sa ospital?" tanong ni Mang Loleng. "Naku, wag na po. Maayos na po ang kalagayan ko. Nahilo lang po talaga ako," pagtanggi ng lalaki. "Ang mabuti pa ay mauna na tayo pare. Maraming salamat po Ali sa tulong," wika naman ng isa pang lalaki. "Tika, yung binili niyong mais at mani, kukunin ko," sabi ni Manang Loleng.
Hindi na po pala kami bibili. Nakalimutan po kasi namin magdala ng pera. Pasensya na po. Sa susunod na lang ulit. Ay huwag nyo nang bayaran. Bigay ko na yan sa inyo. Tanggapin nyo na. Sambit ng matanda habang iniabot sa dalawang lalaki ang plastik na may lamang mais at mani. Nagpasalamat muli ang mga ito sa kanya at dali-dali nang umalis. Naalala ni Manang Loleng na naiwan niya sa kariton ang maliit niyang bag na naglalaman ng mga kinita niya sa araw na iyon. At nang silipin niya ay nabigla siya nang makitang wala na roon ang halos 2,000 pisong kinikita niya. Nawala ang perang kinikita ko? Ninakawan ako? Wika niya sa sarili. Halos mapaiyak siya sa sama ng loob dahil alam niya kung sino ang may kagagawan sa pagkawala ng mga kinita niya. Ako na nga ang nagmamagandang loob. Ako pa ang ninakawan. Hagulhol ng matanda. Sa di kalayuan ay walang paglagyan ang katuwaan ng magkaibigang Ilyas at Max dahil may nabiktima na naman sila. Ha. Paniwalang paniwala naman yung gagang matanda. Ang akala niya ay totoong nawalan ka ng malay. Bungisngis ni Max. Ang hindi niya alam ay nahulog siya sa pain natin. 2,000 rin itong nakuha natin sa aling iyon. Tugo naman ni Ilyas. Dami talagang uto-uto sa mundo. Sabad pa ng kaibigan at sabay silang nagtawanan. Mga veterano magnanakaw pala ang dalawa. Nagkukunwari silang nawawala ng malay para pakagatin ang kanilang biktima pagkatapos ay pagnanakawan. Malas lang si Manang Loleng dahil ito ang nabibiktima nila. Sa sobrang kagalakan ng 2 buhong ay hindi nila namalayan na natapakan nila ang live wire na nakaharang sa kanilang daraanan at sila ay nakuryente. Kung mabilis ang dating sa kanila ng pera dahil sa kasamaang ginagawa nila ay gayon din kabilis ang singil ng karma na naghatid sa kanilang katapusan. Kapwa dead on arrival sa ospital, sina Ilyas at Max. Samantala, habang nagdaramdam si Manang Loleng, habang pauwi sa kanilang bahay at mugto ang mga mata, ay may napansin siyang maliit na supot na nakalagay sa kanyang kariton. Aba, hindi naman sa akin ito ah. Nang buklatin niya ang supot ay laking gulat niya dahil ang laman na iyon ay 2 pares ng gintong hikaw. Diyos ko, kanino kaya ang mga ito? Bakit ito napunta sa kariton ko? Siguradong mahal ang mga gintong hikaw na ito. Dahil sa hindi naman niya ugaling ang kinin ang hindi sa kaniya, ay minabuti niyang isauli iyon sa malapit na istasyon ng pulis. Nang dinala niya roon ang nakuha niyang mga hikaw, ay di niya inaasahan na naroon din ang may-ari. Nang mga iyon na sinasabing ninakaw ang mga gintong hikaw ng 2 lalaki. May ipinakitang mga litrato ang mga pulis at nang mamukhaan ng mayamang babae ang mga nagnakaw ng mga hikaw niya ay ikinagulat din ni Manang Loleng kung sino ang mga ito. Ang 2 lalaki sa litrato ang magkaibigang sina Ilyas at Max na nagnakaw din sa kaniyang mga kinita sa paglalako. Ang hindi alam ng matanda ay nahulog sa bulsa ni Max ang supot na naglalaman ng ninakaw nitong gintong hikaw sa mayamang babae na naunang nabiktima. Nang mga ito, nang ilagay ng lalaki sa bulsa ang perang ninakaw sa kanya. Walang kamalay-malay ang 2 buhong na napunta sa kariton niya ang mga gintong hikaw. Nalaman na rin nila na pumanaw na ang 2 magnanakaw dahil sa aksidenteng nakuryente ang mga ito sa napakang live wire. Napanatag na si Manang Loleng at ang babae dahil nakamtan din nila ang hustisya sa ginawa ng mga ito sa kanila. Dahil naman sa ginawa ni Manang Loleng na pagsasauli ng gintong hikaw ay binigyan siya ng mayamang babae ng pabuya.
Ibinalik nito ang perang nawala sa kanya. Tripling halaga pa ang ibinigay nito sa kanya, kapalit ng pagmamagandang loob niya. Palaging tatandaan na ang paggawa ng hindi tama ay may kapalit na parusa, at ang paggawa ng kabutihan ay may kapalit na biyaya. Hanggang dito na lamang, katropa. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong handog ko sa inyo. Maraming salamat at God bless.